Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at kinukwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 2014 award-winning music drama movie na Whiplash. Nagsimula ang pelikula sa isang silid kung saan dito makikita ang isang lalaking nagngangalang Andrew Neiman. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng pagtugtog ng tambol, may isang lalaki ang pumasok sa silid. Kaya napahinto siya saglit. Pinakilala ng estranghero ang kanyang sarili na si Terence Fletcher. At sinabi nito na siya ay isang music band leader at na naghahanap di umano siya ng mga musikero. Tinanong niya si Andrew kung bakit ito tumigil. Hindi niya naman daw sinabi na tumigil ito. Dahil doon, nagsimula siya ulit na tumugtog gamit ang kanyang tambol at pinakita ang kanyang galing kay Terence. Subalit pagkalipas ng ilang segundo, umalis lamang ito ng walang paalam dahil bumalik lang siya para kunin ang naiwang damit. Nang sumunod na araw, nagpa siyang pumunta si Andrew patungo sa isang sinehan at nanood siya ng sine kasama ang kanyang ama na si Jem. Ibinahagi niya rito ang pagkikita nila ni Terence at ipinahayag din ang kanyang kalungkutan at pagkadismaya. Upang pagaanin ang loob ng anak, sinabi lang ni Jem na ganyan talaga ang buhay at marami pang pagkakataon ang nakalaan sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Andrew sa kanilang banda at doon na nagtagpo ang landas nila ni Ryan Connolly. Siya ang lead drummer ng grupo bago kay Andrew. Pagkatapos ng kanilang pag-iensayo, dumaan siya sa silid kung saan nakita niya si Terence. Habang sinasanay naman nito ang kanyang mga musikero. Nang sumunod na araw, tumugtog sila ulit kasama ng kanyang banda. At habang nasa kalagitnaan ng pagsasanay, bigla na lang si Terence dumating para tingnan ang progreso ng bawat musikero. Dito na niya pinili si Andrew at sinabihan na meron silang pagsasanay bukas. At dapat bago mag-alas 6 ng umaga, nasa loob na siya ng silid kung saan sila nagtutugtog. Labis na tuwa ang naramdaman ni Andrew dahil sa balita. Kinagabihan, bumalik si Andrew sa sinihan para yayain si Nicole na kumain sa labas ng pizza. At malugod namang tinanggap ng isa ang imbitasyon. Pagsikat ng araw ng sumunod na umaga, nahuling sa paggising si Andrew, kung saan 6:03 na ng umaga. Nataranta siya at dali-daling nagbihis. Pero sobrang pagmamadali niya, nadapa ito habang bumababa sa hagdan. Pagkarating niya sa silid, ikinagulat niya dahil wala pang tao sa loob. Napansin niya din sa pader ng schedule ng kanilang pag-iensayo at doon niya lang nalaman na alas 9 na pala ito ng umaga nagsisimula. Dahil dito, naghintay na lang siya doon hanggang sa nakatakdang oras. Kalaunan, nagsidatingan na ang mga musikero na kilala ni Andrew, pati na rin ang lead drummer na si Carl Tanner. Nakiusap pa nga ito kay Andrew na tulungan siya na sa paglipat ng pahina sa kanyang music sheet. Pagkatapos ng ilang sandali, sakto namang dumating si Terence at lahat sila ay nagsitayuan habang naghihintay sa kanyang hudyat. Nang nakaupo at handa na ang lahat, ipinakilala ni Terence si Andrew sa mga ibang musikero at sinabing ito ay 19 na taong gulang. Tinugtog ng banda ang musikang Whiplash at habang nasa kalagitnaan ng pagtugtog, pinahinto ni Terence ang lahat at tila ito ay galit sa kanyang naririnig. Ayon sa kanya, merong isa sa grupo na nagtutugtog na wala sa tono. Nilapitan niya si Mets at tinanong niya ito kung siya ba ang wala sa tono. Pinatugtog niya ito ng solo at sa sobrang kaba ng isa, nagkamali siya at nawala sa tono. Sinigawan niya ito at pinahiya sa lahat bago pinaalis sa ensayo.
Pagkaalis ni Metz, inamin niya na hindi naman ito ang wala sa tono, kundi si Erickson na kasama din nila. Ang kasalanan lang daw ni Metz ay hindi niya alam kung siya ba ay nasa tono o wala. Habang nagpapahinga ng ilang sandali, kinausap ni Terrence si Andrew sa labas. At tinanong niya ito kung ang mga magulang ba ng binata ay mga musikero. Sumagot naman si Andrew na hindi. Nagpapaliwanag na ang tatay niya ay isang manunulat at nagtuturo naman sa isang paaralan ang kanyang nanay na matagal nang namayapa. Tumango lang ito at hinikayat siya ni Terrence na makinig sa mga alamat katulad ni Buddy Rich at Hill Jones. Bumalik si Andrew sa silid at sabik ito sa pagkakataon na siya ay makapagtugtog habang sila ay nasa kalagitnaan ng pag-iensayo. Bigla na lang silang pinahinto ni Terrence at pinaulit sa simula. Umabot pa sa punto na nagalit siya kay Andrew at hinagis niya ang upuan sa kanya dahil mali ang tempo nito sa pagtugtog. Nalapitan siya ni Terrence at sinigawan bago pa pinabilang ng 4 measures at sinasampal ito habang nagbibilang. Tinanong niya si Andrew kung mabilis ba siya o mabagal hanggang napaluha doon si Andrew. Ipinahiya niya din kasi ang binata sa harap ng mga kasama nila at binalik kay Carl ang pagtugtog ng tambol. Kalaunan, umuwi ng bahay si Andrew nang pagod na pagod. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa kaya nagpatuloy ito sa pag-ensayo hanggang dumugo ang kanyang mga kamay. Kinagabihan, nagkita sila ni Nicole para kumain ng pizza. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari sa kanilang buhay at ibinahagi ni Nicole ang tungkol sa kanyang pag-aaral at mga magulang. Ganon din ang ginawa ni Andrew at naging maganda ang kanilang pag-uusap. Sunod na araw, habang naghahanda ang bawat musikero ng banda sa isang kompetisyon, nagbigay naman ng paalala at pagtuturo si Terrence pero sa mapang-insultong paraan. Pinaalalahanan niya ang mga ito na huwag siyang ipahiya at kung may makita siyang folder ng music sheet na pakalat-kalat, talagang hindi siya magiging mabait dito. Naging maganda ang unang pagtatanghal nila at habang naghihintay sa sunod na kaganapan, ipinahawak ni Carl ang folder niya kay Andrew para hindi ito mawala. Bumili ng soft drink si Andrew at nilagay niya ang folder sa upuan. Noong bumalik si Carl, tinanong niya kung saan na ang folder at nagulat siya nang makita niya na ang folder ay wala na sa upuan. Pagkabalik nila, ibinalita nila kay Terrence na ang folder ay nawawala. Pero sinabi lang nito na kahit walang sheet music, kailangan nila na tumugtog. Ang problema lang, hindi kabisado ni Carl ang musika. Kaya nag-alok ni Andrew na siya ang tutugtog dahil kabisado niya ito. Naging maganda ang pagtatanghal nila at ang pagtugtog ni Andrew at sila ang nanalo sa nasabing kompetisyon. Nang sumunod na araw, na ibinaba si Carl bilang lead drummer at si Andrew ang pumalit sa kanya. Kinagabihan, kumain ito kasama ang kanyang pamilya at doon na niya ibinahagi na siya na ang lead drummer sa kanilang banda. Naging masaya ang kanyang mga magulang para sa kanya at ipinagdiwang nila ang kanyang tagumpay. Matapos ang kanilang pag-iensayo ng sumunod na araw, sinabihan ni Terrence si Andrew na may tempo silang dapat na matutunan at tinatawag niya itong double time swing tempo. Sinabi ni Terrence na magtatawag siya ng iba pang drummer at ito ay si Ryan na dating kasama ni Andrew sa grupo na nag-audition din para makapasok. Ikinagulat ni Andrew ang kanyang nalaman pero sumang-ayon na lamang siya dito. Habang sila ay pinapatugtog, napansin niyang mas nakukuha ni Ryan ang tempo kaysa sa kanya. Samantala, may mga pagkukulang naman si Andrew at nagalit ito nang sinabi ni Terrence na pwede siyang palitan ni Ryan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, may tumawag sa telepono ni Terrence kaya agad itong pumasok sa kanyang opisina. Sinundan siya ng binata sa loob ng opisina dahil hindi siya pabor sa desisyon ni Terrence.
Gayunpaman, sinabihan lang siya nito na kung gusto niya talaga ang posisyon, kailangan niya muna itong paghirapan. Doon na umalis si Andrew nang hindi lumilingon. Nang sumunod na araw, nagkita sila muli ni Nicole. Pinaliwanag niya sa nobya na kailangan muna nilang maghiwalay para hindi maapektuhan ang kanyang pangarap na magpatuloy sa pagtutugtog. Ayaw din niya na maging balakid daw ito sa kanyang mga pangarap. Nagtaka si Nicole sa kanyang mga sinabi, kaya nalungkot ito at umalis. Tuloy sa puspusang pag-iensayo si Andrew hanggang sa dumugo na naman ang kanyang mga kamay. Sa kabila nun, hindi niya pa rin maperpekto ang kantang Caravan. Nagalit siya at pinagsisuntok niya ang mga tambol hanggang sa ito ay mabutas. Nilublob niya ang kanyang kamay sa isang lalagyan na puno ng yelo at nagpatuloy ulit sa pag-iensayo. Kalaunan, sa kanilang pag-ensayo, may ibinahagi sa kanila si Terence. Sinabihan niya ang mga miyembro na ibaba muna ang kanilang mga instrumento at makinig sa kanyang ipapatugtog sa speaker. Habang nakikinig ang lahat, sinabi ni Terence ang tungkol sa kanyang estudyante noon na si Sean Casey, na sobrang magaling na musikero. Yun nga lang, napaluha dahil namatay si Sean sa isang aksidente. Pagkatapos nun, nagpatuloy sila sa pag-ensayo at tinugtog nila ang Caravan. Unang sumubok si Ryan pero hindi niya ito magawa. Sunod naman ay si Andrew at hindi niya din ito matugtog ng maayos. Ang panghuli kay Carl pero nabigo rin ito. Pinaulit-ulit ito sa kanilang tatlo hanggang umabot na sila sa ilang oras para maperpekto lamang ang tempo. Habang naghihintay naman ang mga kasama nila sa labas. Sobrang napagod sila sa pagtugtog, na ang kanilang kamay ay nasugatan at dumugo. Kalaunan, nagawa din ni Andrew ang tempo at nagpatuloy ang banda sa kanilang pinapatugtog. 2:00 na ng umaga bago matapos ang kanilang ensayo. Nang palabas na ang lahat, pinaalalahanan sila ni Terence na dapat pagkatuntong ng 5:00 ng umaga, nakarating na sila sa practice. Sa sumunod na eksena, makikita na si Andrew ay sumakay ng bus papunta sa lugar kung saan sila magtatanghal. Sa kasamaang palad, sumabog ang gulong ng bus at wala ring taxi sa paligid. Kaya napilitan si Andrew na magrenta ng sasakyan. Sa sobrang pagmamadali, naiwan niya ang kanyang drumstick sa opisina at dumating siya ng late sa kanilang ensayo. Ininsulto siya ni Terence dahil dito. Lalo pa at naiwan niya ang kanyang drumstick. Dagdag pa ng isa, nakuha lang nito ang kanyang posisyon dahil nawala niya ang music sheet ni Carl. Gustong-gustong patunayan ni Andrew na pinaghirapan niya ang posisyon niya bilang lead drummer. At ayaw niya rin na si Ryan ang papalit sa kanya. Nagpa siya itong balikan ang kanyang drumstick. Pero binalalaan siya ni Terence na meron na lamang itong 10 minuto dahil magsisimula na ang kompetisyon. Dali-dali siyang bumalik sa opisina para makuha ang drumstick. At habang nasa biyahe pabalik, tinawagan niya ang kanyang kasama para sabihin pabalik na siya. Ilang segundo pa ang lumipas, nabangga ito ng isang truck. Gayunpaman, kahit duguan na, pinilit niya pa rin na pumunta para makasama sa kanilang pagtatanghal. Nagulat si Terence noong nakita niya na duguan si Andrew. At umupo ito sa kanyang upuan na determinado pa rin tumugtog. Kalaunan, nahulog ang kanyang stick at pero mabilis niya itong pinulot. Naging desperado siya hanggang dumating sa punto na hindi niya na matugtog ng maayos ang musika. Pinahinto ni Terence ang buong banda at nilapitan si Andrew at sinabihan niya ito na tapos na siya. Humingi ng pasensya si Terence sa mga manonood. Sa sobrang pagkadismayado ni Andrew, sinunggaban niya ito. Subalit agad siyang inawat ng kanyang mga kasama. Pinaalis si Andrew sa kanyang paaralan
at nagdesisyon ng kanyang ama na kasuhan ng mga ito dahil sa hindi patas na ginagawa ni Terence sa kanyang mga estudyante. Kumuha sila ng abogado at kinausap nito si Andrew tungkol sa bagay na nangyari sa loob. Ibinahagi din ng abogado na si Sean Casey na estudyante ni Terence ay nagpakamatay dahil sa depresyon na ang inakala ng lahat ay isang aksidente. Ninais ng pamilya ni Andrew na mapaalis si Terence sa paaralan para wala ng ibang estudyante pa ang madamay. Binigyan niya din ito ng kasiguraduhan na hindi malalaman ni Terence na isa siya sa mga testigo. Pinanood ni Andrew ang kanyang video noong maliit pa siya na tumutugtog ng drums. Nang puntong iyon, naisip niyang ayaw pa niyang bumitaw sa kanyang pangarap at magtestigo laban kay Terence. Subalit sa huli, nagpasya pa rin siyang ituloy ang kaso. Labis na naapektuhan si Andrew sa mga nangyari, kaya itinapon niya ang lahat ng bagay na may kinalaman sa musika at iniligpit din ang kanyang drums. Paglipas ng panahon, nagtrabaho si Andrew sa isang kainan. Isang gabi, habang naglalakad ito sa daan, nakita niya sa isang pader na may pagtatanghal sa isang bar at isa sa mga musikero ay si Terence. Pumasok siya sa loob at nakita nga niyang nagsimula na ang pagtugtog nito. Nang akmang paalis na siya, tinawag siya ni Terence para makipag-usap. Ibinahagi niya na inalis siya sa paaralan dahil merong estudyante ang nagreklamo sa kanya. Ipaniliwanag din niya kay Andrew na hindi niya pinapahirapan ang kanyang mga estudyante. Ang gusto niya lamang ay matulungan sila na makamit ang kanilang pangarap. Dagdag pa niya, maraming musikero ang umunlad dahil sa mga karanasan nila na naging daan sa kanilang pangarap. Matapos ang kanilang pag-uusap, inimbitahan ni Terence si Andrew na tumugtog sa JVC Festival dahil familiar ito sa kanta katulad ng Whiplash at Caravan. Tinanong siya ni Andrew bakit hindi si Ryan ang kunin niya. Pero nagpaliwanag lang ito na ginamit niya lang si Ryan para mas lalong maging determinado si Andrew. Sa huli, tinanggap din ng binata ang kanyang inaalok. Kinabukasan, nilabas ni Andrew ang kanyang drums at tinawagan niya din si Nicole para imbitahan ito sa JVC Festival. Yun nga lang, tumanggi ang isa at sinabi na may karelasyon na siya. Tinanggap na lang ito ni Andrew at nagpatuloy sa buhay kahit masakit. Habang naghahanda sa pagtatanghal, sinabi ni Terence sa mga musikero na sobrang mahalaga ang pagkakataong ito. Pwede itong makapagbago sa kanilang mga buhay. Kaya kung maganda ang kanilang ipapakita, magiging maganda din ang kanilang mga karera. Pero kung magkakamali naman sila, dapat maghanap na sila ng bagong trabaho. Nang malapit nang magtanghal sina Andrew, bigla itong nakaramdam ng kaba. Nilapitan siya ni Terence at sinabihan ito na kilala niya ang isa sa mga tumestigo laban sa kanya. Ginamit niya ito para makapaghigante hanggang sa kalaunan. Nagulat si Andrew na ang musika na kanilang itutugtog ay hindi niya alam. Naguguluhan ng iba sa tugtog ni Andrew at sa sobrang pagkadismaya niya umalis ito. Dali-dali din na tumakbo si Jim para damayan ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ngumiti naman si Terence dahil sa nangyari. Sa pinakahuling bahagi ng pelikula, bumalik si Andrew sa entablado at umupo sa kanyang upuan. Habang nagsasalita si Terence, sinimulan niya ang kanyang pagtugtog hanggang sa sinabayan siya ng mga musikero at ni Terence, at ito ay naging pinakamagandang pagtanghal niya sa buong buhay nila. Kung gusto niyo makinig pa sa ganitong mga movie summary, subscribe na kayo sa Cinefellas at i-click ang notification bell. See you sa next video!